Ang tulay po ng San Juanico Bridge ay may habang 2.16 kilometers. At ito po ay nagawa sa loob ng 4 na taon, 1969 hanggang 1973. At ang halaga nito sa dollar ay $21.9 million at sa Pilipinas ito ay 154 million pesos. Na mayroon pong iba't ibang legend o story ang pagkakagawa po ng San Juanico. Unang-una po, ang isa sa paborito ko, ang San Juanico Bridge ay natayo dahil sa pag-ibig. Gaano kahalaga ang pag-ibig? Nagagawa nito ang mga imposibleng bagay. Dahil sa pag-ibig ni Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang asawang si Imelda Romualdez, na siya ay tinaguriang Rose of Tacloban, at that time, pinagawa niya itong tulay na siyang nagdurugtong ng dalawang mag-anak na lugar, ang Samar at ang Tacloban. Tacloban at saka Santa Rita ng Samar. At ayon sa ibang alamat, ito raw ay naitayo at ang pundasyon nito ay dugo ng mga kabataan. Kaya at that time, marami pong mga kabataan ang kinikidnap sa gabi sa Tacloban dahil iwiniwisik ang dugo nito sa pundasyon. Dahil ang namamahalang namiminuno sa pagpapatayo ng tulay na ito ay isang babae at punong-puno ng superstitious belief. At siya ay nakatanggap ng advice ng isang kanto, isang mangkukulam, ganon. Kaya binuwisan ito ng napakaraming dugo ng kabataan bilang pagtatanggol daw sa pundasyon upang ang tulay ay manatili na hindi masira magpakailanman. Ngunit higit dito, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa kanyang mga tao, sapagkat mula pa sa walang hanggang, itinayo na ng Diyos o nakaplano na, nakadekri na sa pamamagitan ng pag-ibig ay pagdugtungin ang imposibleng magkadugtong ang Diyos at ang tao. At dahil dito upang ito'y mangyari, kailangan dumanak ang dugo ng isang Diyos na nagkatawang tao na walang iba kundi si Jesucristo, na siyang magtatanggol sa lahat ng kanyang mga tao mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Masigit na dakila ang kapangyarihan ng pagiging tagapagtanggol natin na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang ating pong paksa ngayong umaga ay pinamagatan ko pong si Kristo ang ating tagapagtanggol. Ang matapat na tagapagtanggol, at basahin natin ang 1 John chapter 2 verse 1 to 2. Natapos natin ang chapter 1 ng 1 John, ngayon naman chapter 2 verse 1 to 2. Ganito po ang pagkakasabi. Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Na alam natin, ang dugo ni Kristo ay makapangyarihan sa lahat ng tao. Pero ito po ay epektibo lamang sa kanyang mga tao. Tayo po'y manalangin.
Panginoon, maraming salamat po na kayo'y nagpakilala sa amin bilang aming tagapamagitan. At ngayon, hindi lamang tagapamagitan, kundi tagapagtanggol pa sa iyong mga kinamatayan. Nawa bumaon ito sa aming isipan, sa aming puso, ang mga katotohanan ito upang mapatibay ang aming pag-ibig sa inyo, ang aming pagtitiwala sa inyo, ang aming pamumuhay para sa inyo sa buhay na ito. Pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral, nawa liwanagan nyo kami ng inyong Espiritu upang ito'y aming maunawaan, mayakap at panaligan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang aklat po ng unang Juan ay sinulat po ni Apostol Juan. At bilang pagmamahal niya sa lahat ng mga miyembro o mga Kristiyano na kanyang tinuturuan sa aklat na ito, hinimok niya ang lahat na sila po ay huwag magkasala. Tandaan po yun, huwag magkasala. Bakit po? Sapagkat nais ni Apostle John na sila'y lumakad sa fellowship at siya'y managana doon sa pakikisama sa Diyos at sa lahat ng mananampalataya. Kaya binalaan niya ang panganib sa di pag-amin na siya'y may kasalanan. Binalaan niya bawat Kristiyano na dinideny nilang sila'y may kasalanan. Na alam natin yung kasalanan, pero wala na yung hatol ng kasalanan sa atin, but the sin nature remains in us. Sapagkat dito po, mayroong mga doktrina na kumakalat na wala kayong kasalanan. At hanggang ngayon, mayroon pong naniniwala dyan. Na alam natin, ang kasalanan, ito yung sumisira sa ating fellowship, sa ating pakikisama, sa ating banal ng Diyos. Ngunit, mga kapatid, ang kasalanan po ay hindi kinokonsenti ng ating Panginoon. Hindi niya kinokonsenti, hindi niya pinababayaan na tayo po'y nagagapi at ang kasalanan ay ating tinatago o ating iniingatan sa ating mga puso. Kaya ang Panginoon ay nagdeklara o nagpayag siya ng pamantayan sa buhay Kristiyano. At ang pamantayang ito ay makikita natin sa mga bahagi ng banal na kasulatan, particularly sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Ganito po ang sabi, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Pag sinabi pong banal, gaya ng sinabi ko, ibig sabihin tayo po'y humihiwalay sa sistema ng mundo. Hindi tayo nakikiisa, hindi tayo nakikihalubilo. Anong pagkakaroon ng relasyon ang kadiliman at ang liwanag? Ang mga Diyos-Diyosan at ang banal. Wala pong kaugnayan dyan. Kaya huwag tayo makipamatok sa gawa ng sanlibutan. Be holy for I am holy. Dahil alam ni Juan, alam ng Panginoon, maging sa atin ngayon, at ni Juan noon, na maggagawa pa rin ng mga Kristiyano ang mga kasalanan. Ang mga gawang kasalanan. Magagawa pa rin. Dahil sila'y likas na makasalanan. Nakita nyo? Actual sins na gagawa dahil tayo'y mayroong inward sin or remaining sin. Yung ating sin nature. So dapat nating maunawaan ang pagkakaiba nito at paano tayo makakalaya sa guilt, sa konsyensya natin sa tuwing tayo nagkakasala. Tayo ba'y nagkasala ng unpardonable sin o tayo ba'y hindi Kristiyano kaya tayo nagkakasala? At upang maunawaan natin ito, itong nais ipahayag sa atin ni Apostol Juan sa kasalukuyan maging sa kanilang panahonan. Tatlong katotohanan ang magpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan. Now, we are now free from the penalty of sin, but yet not in power of sin. At darating ang panahon, tayo po ay makakalaya sa presence of sin. Sa power of sin, nandito pa tayo.
Pero dapat magkaroon tayo ng katiwasayan bilang mga Kristiyano. So tatlong katotohanan po na tanong ang akin pong ibabahagi ngayong umaga ayon dito sa ating teksto, 1 John 2 verse 1 to 2. Unang-una po, paano maiwasan ang gawa ng kasalanan? Now, hindi ko sinabing paano maiwasan ang kasalanan. Ang kasalanan nasa atin na. Remaining sin. Ang tanong, paano natin maiwasan ang gawang kasalanan? The actual sin. Din ikalawa, bakit nagagawa pa rin nating magkasala? The actual sin. Again, bakit nagagawa pa rin nating magkasala? At pangatlo, paano mapapawi ang ating kasalanan? Paano mapapawi ang ating mga actual sins? So unang-una, paano maiwasan ang gawa ng kasalanan? According to verse 1, ganito po ang pagkakasabi. Mga muntikong anak, tinutukoy dito'y mga anak, sabihin mga anak ng Diyos, at mga anak ni Juan na kanyang tinuturuan sa pananampalataya. Mga anak meaning children of God, totoong children of God. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo, yung pong kahalagahan ng banal na salita. Yung pong kahalagahan ng pagbabasa ng banal na salita. Yun ang kahalagahan ng pakikinig ng banal na salita, sapagat ito ang means upang ating makita ang ating mga gawa, ang ating buhay. Kaya sabi ni Juan, mga muntikong anak, ang mga bagay nito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. So ang tinutukoy dito, huwag tayong magpatuloy sa kasalanan. We are sinner, pero ang iniwasan dito yung magpatuloy, maging ugali, maging habit natin ang kasalanan. Ito'y tumutukoy sa ating mga aktong ginagawang kasalanan. So maari pala nating maiwasan ito. Hindi natin pwedeng sabihin, tao lang ako, ako'y nagkakasala. Hindi po yan ang sinasabing assurance sa atin. Yes, nagkakasala tayo, pero dahil mayroon tayong likas, nagkakagawa pa rin, hindi na sinasadya tulad ng kalikasang kasalanan. Kaya ito po, paano maiwasan? So number 1 point natin is yung pag-iwas sa kasalanan. So maaaring maiwasan ng believers ang mga gawang kasalanan ng kasalanan. Okay? Maaaring iwasan ng Kristiyano ang mga gawang kasalanan ng kasalanan na nasa atin. Pero kung hindi ka pa Kristiyano, hindi mo magagawa ito. O hindi maaaring mawala sa iyo sapagkat likas kang makasalanan, so therefore likas kang gagawa ng iba't ibang kasalanan. So, eto po. Ang sabi po, yung sinasabing mga gawang kasalanan, tignan nyo, unawain nating maigi ang pagkakasabi ni Pablo sa bagay na ito. Romans 7 verse 15, dinlundag tayo sa 17 and 18. Unawain yung maigi, mga kapatid. Unawain natin. Ang sabi po ni Pablo, tumutukoy sa actual sins kasi mayroon tayong remaining sin. Okay? Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Ano daw sabi? Nakakagawa si Paul ng kasalanan pero hindi niya nalalaman. Bakit hindi niya nalalaman siya gumagawa? Karugtong, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit ang kinapuputan ko, yun ang ginagawa ko. Sabi ni Paul, yung ginagawa ko, yung kinapuputan ay kung gawin, pero bakit ko nagagawa? Bakit ginagawa ko ito? Sabi sa 17:18, subalit ngayon hindi na ako gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. See? Yung ating kasalanan, remaining sin natin, the nature natin, na wala ng penalty of sin, siya pa rin ang gumagawa nito sa atin. No? Sabi, subalit ngayon hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatwid ay sa aking
laman. Okay? Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko yun nagawa. Sinakita niyo yung pandarayan ng kasalanan? Pandarayan ng kasalanan. Sinasabi po ng ating sarili, ng ating laman, hindi masama gumawa ng kasalanan. Ang alam natin, Kristiyano tayo, so hindi na tayo nagkakasala. Yun ang kamalian ng winawala yung kautusan ng Diyos. Sapagkat sino ang magkukonvict ng ating kasalanan kung wala ang law of God? Wala ang kasulatan ni Kristo. So nakakagawa tayo ng kasalanan dahil yung mga aktong kasalanan ay nagmumula sa ating kalikasan. Pero alam natin sa ating pagka-Kristiyano, perfect tayo. We are now in the image of God. Na-restore na yung broken image sa atin nung magkasala ang tao simula kay Adan. Ito'y na-restore na kay Christ, kinakailangan siyang mamatay, magdusa, magdanak ng dugo, lahat ng pahirap para i-restore yung ating image ng God sa atin. But the truth is, sin remains in us. Kaya nga, kailangan nating i-confess ang ating actual sin sapagkat yun ang standard ng Diyos, be holy, for I am holy. Ibig sabihin, hindi ako makipag-fellowship sa iyo kung mayroon kang aktong kasalanan nasa iyo. Confess it. So wag nating isipin na mayroon tayong tinatagong kasalanan, tayo ay may pakikisama sa Diyos. Wala po. Even though Christ lives in us. Wala yung kanyang pakikitungo sa atin as yung fellowship. Pinababayaan tayo sa ating gawang makasalanan. Kaya hindi tayo nagiging karapat-dapat sa Kanya. Kaya ang sabi sa Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi bingi ang Diyos para hindi marinig ang iyong panalangin. Hindi rin siya putulang kamay na hindi maabot ang iyong kailangan, but ang kasalanan na sa iyo ang siyang namamagitan. Be holy, for I am holy. So ito ang udyok ng likas nating kasalanan na hindi natin nalalaman sa ating sarili. Gusto nating sundin ng Diyos. Pero yung udyok ng ating remaining sin is to make sins. May sense ba, mga kapatid? Kaya ang ating buhay as Christian, ito po'y struggle. Ito'y labanan. Galatians chapter 5. Ang Espiritu ng Diyos nakikibaka sa laman at ang laman nakikibaka sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. But we are more than conqueror. Tayo po ay iniligtas na ng Panginoon sa penalty ng sin. Yang sin na yan ang gigiba sa buhay mo. Yan ang magbibigay ng consequences sa buhay natin. Nagpapahirap sa atin. Nasasaktan natin ang Espiritu Santo, nasasaktan natin ang Diyos kung ating ginagawa. Alam na natin hindi tama, pero ginagawa pa rin natin. Sinasaktan natin ng Diyos. So, be holy, for I am holy. Now, bakit po natin nagagawa ito, mga kapatid? Kung magagawa man natin ang mga aktong gawa ng kasalanan, hindi dahil ugali na natin. Hindi dahil ugali pa natin, mga kapatid. Tandaan natin yan, pagkakaiba. Nakagawa tayo ng actual sins, hindi dahil yun ang nature natin, yun ang ugali natin. Kaya maaari nating mapagtagumpayan ang mga gawang kasalanan. Dahil unang-una, kaalaman. Bakit nagagawa? Unang-una, ito yung dapat nating malaman. Nandito pa tayo sa laman. At magagawa nating gampanan o kakayanan nito dahil mayroon tayong resources. Pag sinabing resources, parang dam, no? Ang buong Metro Manila masusuplayan ng tubig
Because mayroong resources, mayroong dam, mayroong bodega ng tubig doon na siyang nagdidistribute sa atin. At tayo rin, mayroon ding resources na pagkukunan natin para ating mapagtagumpayan ang bawat gawang kasalanan. Number one is the Holy Spirit. The presence of the Holy Spirit. Now remember, sa pangangaral ni John sa kanyang aklat, sa kanyang mga tinuturuang Kristiyano, John 14, verse 16 to 18, basahin natin. Ang sabi niya, John 14, 16 to 18, "At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama nyo." As a Christian, nasa atin yan. Nanatili kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. "Hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo." Verse 26, ang sabi, "Subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo." So ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin, magpapaalala sa atin ano yung mga natutunan natin sa salita ng Panginoon na ipinapangaral. Kaya nga pagka humarap tayo sa temptation, temptation is not sin yet. Pero pagka ginawa na natin, nagkukumit na tayo ng kasalanan. The Holy Spirit mismo sa ating conscience nagsasabi, hindi tama yan. You know the truth. Mayroong itinakda yan pagka ginawa mo yan. Mayroong itinakda yan pagka tinalikuran mo yan. So ang banal na Espiritu, malakas po ang conviction sa bawat Kristiyano. Malakas po ang conviction sa atin. At hindi lamang yan, mga kapatid, dapat nating malaman, tanging believers lamang ang may conviction sa bagay na ito. Masasabi kong believers, not all believers, but those who walk in holiness. Ibig sabihin, lumalago sila sa salita ng Panginoon. Kaya nga, kung tayo po may problema pagdating sa sanlibutan, huwag tayong lumapit sa mga taong alam natin hindi po consistent sa kanya pong Christian life. Lumapit kayo sa mga alam nating spiritual. Makapagpapayo sa inyo, hindi sa kapitbahay ninyo walang malay sa Diyos. Kakampihan lang ang iyong laman. Humingi kayo ng payo sa pastor. Pero ang payo ng pastor, mananating payo lang yan. Pwede mong hindi sundin, pwede mong sundin. Pero kung ipinayo ng pastor ay mula sa Biblia, sundin mo yan. May pananagutan ka sa Diyos. Kaya nga, susuguin ng Diyos ang tagapamagitan, the advocate, at only believers ang makakadama ng conviction na yan. Kaya tanong ko, believer ba kayo? Kristiyano ba kayo? Kung Kristiyano, bakit nagagawa pa rin ng lumabag? John 14:17, ganito ang sabi ni John, "Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo." So the Holy Spirit nagko-convict sa atin through the Word. Because the Word is Spirit. And the Spirit gives life. Hindi pwede maghiwalay yan. Hindi ka pwede manangan sa ano yung superstitious belief. Paniniwala ng kapitbahay mo. No.
kailangan nakadepende ka sa salita ng Diyos sapagkat yun ang conviction ng Banal na Espiritu sa'yo. Totoong conviction yun. Hindi yun chismis. Hindi marites. Kaya nga, ikalawa, ang mapagkukunan natin na dam ng ating mga resources para pagtagumpayan natin ang actual sense is the presence of the Holy Spirit, and number two, the power of the Word of God. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na paano? May kasabihan, kung nabasa natin sa devotion, sa kalalakihan, Psalms 109, paano raw mapapanatili ang purity ng isang kabataan? Now, yung kabataan dyan is a generic name to all believers who are mga nasa tamang kaisipan pa. Sapagkat Ecclesiastes chapter 12, dinidescribe doon yung mga matatandang wala ng kakayanan. So, para sa atin lahat ito. How daw? Ang sagot ay nasa verse 11. Basahin natin, mga kapatid. Sabi sa verse 9, paano mapapanatiling dalisay ng kabataan o ng Kristiyano ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? Kaya sabi sa 11, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Napakalinaw, di ba? Hindi yung gabay o paalala lang ating mga magulang lang, bagamat mabuti, tamang paalala ng mga magulang. Pero minsan, wala pong salita. Kaya pwede mo itong makalimutan. Pero ang salita ng Diyos, the Word, sabi niya, your Word is hidden in my heart that I might not sin against you. Ang salita ng Diyos po ang tumutuwid ng ating landas. Remember? Psalms 133 o Psalms 119 verse 105, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalms 119 verse 133, ganito sabi, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. See? The Word of God is a light unto our path. Ang sabi rito, yan po ang nagpapatatag ng ating lakad, ng ating lifestyle, ng way of life sa buhay natin. Upang huwag maghari ang masama sa mga lakad ko. Kaya ang sabi ni John sa mga Kristiyano, sa John 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, your word is holy. Ang salita mo ay banal. Napakalaga po. Kaya sa tuwing wala po kayo sa pangangaral, kaiba pong pangangaral kayo sa pagbabasa. Sa pagbabasa po, malaya tayo na binabasa, tanggihan natin o kalimutan rin, tulugan natin. But pagdating sa preaching, it is the Holy Spirit ang nagsasalita sa atin. Jesus Christ says, the word I spoke to you is Spirit. Salita niya ang tinatanggap natin. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, prayer niya, sanctify them by your truth. Your word is truth. Napakalaga pong salita ng Diyos. At ikatlo, yung ugaling pananalangin. Ugaling pananalangin. Kailangan natin ang manalangin. Kaya nang turo ni Pastor RG noong Sunday na huwag kayong manghinawas panalangin at ang ginamit doong parables ay tungkol sa hari na hindi kumikilala sa Diyos at sa isang babae na humingi ng katarungan. Na ang Diyos natin ay hindi po swapang. Hindi siya sakim tulad ng hari. Ang Diyos natin ay mabiyaya, handang tumugon. Wala siyang promise na hindi niya tutugunan maliban lamang sa kasalanan katago sa atin. Psalm 66 verse 18 and Isaiah 119 verse 1 to 2. Pero sa lahat ng yon, andyan po ang katugunan ng Panginoon. Call unto me and I will answer thee
If my people shall humble themselves and call on my name, then I will hear from heaven and heal their land. Yun ang sabi ng Panginoon, sasagutin ko. Ang sabi ni Turo ni John, ano bang hingin natin sa Diyos, ayon sa kanyang kalooban. Ano yung ayon sa kalooban? As Christian, huwag hingi ba tayo na hindi ayon sa kalooban? Natural, ayon sa kalooban, then ibibigay niya sa kanyang pangalan. Ganyan po ang Diyos na nangako sa atin. Kaya nga ang salita ng Diyos, kung atin po itong binabasa, nagtitiwala sa Espiritu Santo, pinapatatag ang ating mga paa at ito'y pinalalakas natin sa pamagitan ng ating panalangin. Si Jesus Christ, ginagawa niya ang kanyang tinuturo. Si Jesu Kristo, nananalangin yan. Sa kanyang pagpasimula ng kanyang ministeryo, hindi maring di manalangin ng Panginoon. Yun ang buhay niya. Maging sa tuksuhin siya ni Satanas doon sa ilang, anong ginamit niya? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. At pagkatapos, sa Matthew chapter 3 verse 16, nung siya'y bautismuhan, siya'y napuno ng Espiritu Santo. Namumuhay sa Espiritu Santo sa kanyang ministeryo. Wala siyang ministeryo na hindi sumasandal sa Espiritu. At siya po ay nagtitiwala sa salita ng Diyos. It has been written, it has been written, it is written. Yung sinasabi niya palagi. At the same time, ito si Kristo ay nananalangin. Madaling araw pa lamang hanggang siya magpawis ng dugo sa kanyang panalangin. Yun po yung halimbawa sa atin. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. Mga kapatid, hindi sa pagmamalaki, hindi sa pagyayabang. Bago pa lang ako magbasa ng Bible para sa aking pag-aaral, prayer, talagang maraming prayer. Kasama kong asawa ko, bawat upo, pray. Pag upo sa mesa, pray. Pag higa namin pray. Pinapaliguan ko ng prayer yung aking pagpresenta ng salita niya sa inyo upang siyang malugod. Hindi ako. Hindi sa kahusayan ko. Hindi sa kagalingan, kundi sa Kanya. At pinipig-pray ko bago ako tumayo rito. Hatulan mo ko, Panginoon, sa aking pangangaral. Kung naagaw ko ang ikapurem, hatulan mo ko sa pulpito, ituwid mo ko. Kailan paliguan natin ng prayer? Lalo na mga ngaral. Huwag tayong magtiwala sa ating karunungan. Huwag tayong magtiwala sa ating kakayanan. But pray. Yun ang ginawa ni Jesus Christ. So mayroon po tayong resources ng ating pong kakayanan upang mapigilan ang ating mga gawang kasalanan. Presence of the Holy Spirit, the power of the Word, and attitude of prayer. Lifestyle of prayer. Ngayon, kung talagang nagagawa pa rin natin ang actual sin, dito na po papasok ang kalagahan po ng tagapagtanggol, ang ating Panginoon. Dito tayo magtiwala. Dito tayo mamuhay. The righteous shall live by faith in Christ who loves us and gave Himself to us. Dapat tayo magtiwala sa Kanya. Kaya ito pong sabi ni Jesus Christ, John 14:21, sino bang may hawak ng aking salita, tinutupad ito, siya yung umiibig sa akin. Ibig sabihin, ginagawa, isinasakatuparan yung kanyang natutunan. Kaya ang sabi sa salita ng Diyos, 2 Corinthians chapter 7 verse 1, itong turo ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo. Sapagkat walang tinuturo si Pablo na hindi nagmula sa Panginoon. Walang tinuturo mga alagad, kundi sa pamagitan ng Panginoon. Sabi niya sa Matthew 28 verse 20, turuan sila sa lahat ng itinuro ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon. Kaya ito'y salita ni Kristo. Ang sabi po sa 2 Corinthians 7 verse 1, mga minamahal, yamang taglayin natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Paano natin malilinis ang ating kasalanan? By confessing it, admitting it to God.
1 John 1:9, right? Pero ang sabi ito, ano ito yung mga pangakong taglay natin? Ang sabi dito, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Ano yung mga pangako? Ang context, chapter 8 at chapter 6. Now, tignan natin ang chapter 6, mga kapatid. Sa huling-huli na lamang, ano yung pangako ng Diyos? Verse 16 hanggang 17, the context is, ang sabi, huwag tayo makipamatok sa hindi kapamanantal. Yes, yun. Agad natin in-apply to sa marriage, but it is not, sa context mo, hindi marriage. But the work of the world, the system of the world. Kaya ang sabi sa 16, anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin at ako'y magiging ama ninyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon makapangyarihan. And that is the context doon sa verse 7, verse 1. Yung mga pangako na tayo maging anak ng Diyos, tayo'y tahanan ng Diyos, kaya nga dapat nating linisin. At lilinisin natin ito sa magitan ng ating pananampalataya sa ating tagapagtanggol na walang iba kundi si Kristo. 1 John 1:9. So, yun po yung unang points natin. Paano maiwasan ang gawa ng kasalanan? Maiwasan natin because we have resources. The presence of the Holy Spirit, the power of the Word, and the attitude of prayer. Then ikalawa, bakit nagawa pa rin nating magkasala? So tignan natin ang mga gawa ng kasalanan. Again, sa ating text, 1 John 2:1, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Yun ang sinasabi. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. So ano yung mga gawa ng kasalanan? Bakit nakakagawa po tayo? Sabi po dyan, ngunit kung ang sino man may posibilidad na nagkakasala. Pero hindi natin pwedeng i-reason out na tao lang ako. Tao lang ako. Why? Mayroon tayong resources. At mayroon din tayong kaalaman, bakit nagagawa natin ito. So, ang mga gawa ng kasalanan ay ating nagagawa dahil sa malalakas na dahilan. Anong mga dahilan ito? So, unang-una, kahinaan ng ating laman. The weakness of our flesh. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 26, verse 41. Nung siya'y manalangin sa bundok at ipapakita niya ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga alagad, yung piling alagad 3. Paano mo makikita ang kaluwalhatian ng Diyos? Ang sabi ni Jesus Christ, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. How many times na binabalikan ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad para tignan kung gising ba sila, nagbabantay ba sila? 3 times. Kaya nung makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano-ano pinagsasabi nila. Nakagawa sila ng mali-mali. Mali-maling paniwala. Ginagawa lang nilang tao si Jesus. Ginagawa nilang tao si Moises. Ginagawa nilang tao si Elijah. At sinasabi nilang pwedeng si Moises ay pwedeng tumira. Si Elijah pwedeng tumira. Si Enoch, makalaman yung kanilang pagkakita sa kanila. Dahil hindi sila nanalangin. Bakit? Mahina ang kanilang laman.
weakness of the flesh. Kaya nga sa atin po mga kapatid, sa atin na mga magagaling, sa atin na matagal na ng Kristiyano, sa atin na marami ng tagumpay sa buhay sa pagiging Kristiyano, sa atin na nagmamalaki, hindi ko kailangan na umattend ng prayer meeting Sunday, hindi ko kailangang meetings na yan, bagamat yun ang ating tipanan pagka kayo po'y naging membro. Huwag mong sabihin, malakas ka na, matibay ka na. Hindi mo na kailangan ng means of grace na ito. Kaya ang sabi nga rito, mga kapatid, sa 1 Corinthians 10, verse 12 to 13, sabihin mo, hindi darating sa akin yan. Kaya kong pagtagumpayan yan, tukso niya. Pero sabi ng Panginoon, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo, ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Bakit sinabi ito ni Paul o ni Kristo kay Paul, baka siya mabuwal? May posibilidad ba na mabuwal? Yes, 13. Sapagkat walang sino mang tao na hindi makaranas ng tukso. Walang tuksong dumarating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Lahat ng tao darating sa tukso sapagkat buhay ang kaaway natin. Na hindi niya ipapahintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Mayroon tayong tagapamagitan, mayroon tayong tagapagtanggol. Hindi tayo ibabagsak. Pero malalaglag pa rin sa tukso. Ang sabi ni Paul, yung ayaw kong gawin, nagagawa ko. Kung alin yung kinamuhuyan ko, ba't ko ginagawa? Hindi na akong gumagawa, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ingatan natin yun. At yan ay magagawa natin sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng Espiritu Santo at salita ng Diyos. Walang tuksong hindi darating sa bawat tao. Karaniwan ito. It's common. Kanya nga, lahat ay daranas. Mahina o malakas, mayaman, mahirap, babae, lalaki, bata, matanda, lahat daranas nito. Kaya mong sabihin matatag ka na. Dahil matagal ka ng Kristiyano, mataas ang pinag-aralan mo. Karamihan na nagpapakataas, bumabagsak. So, ating kaaway is like a roaring lion. Ano ibig sabihin ng roaring lion? Maingay na. Yun ang, bakit nag-iingay ang leon? Doon sa jungle. Nag-iingay ang leon, umaatungal yan, dahil para yung mga mahihina bumagsak sa takot, sa lupa. Madali nilang targetin. So, ganun din, ang leon po hindi tumitigil, humahanap siya ng mahihina sa atin. Mahihina tayo sa spiritual. Mahihina tayo sa salita. Mahihina tayo sa pagtiwala ng banal na spirito. Mahihina tayo sa panalangin. Madali tayong siluin ng diablo. Hindi na sila kailangang umatungal, kundi tayo mismong mahihina ang kanyang kukunin. Kaya sabi ni Jesus kay Peter, sa Luke chapter 22, verse 21, Peter, nagmamalaki ka na naman. Hiningi ni Satanas na kayo'y ligligin. Upang kayo'y bumagsak. Pero, ipinanalangin ko na kayo. Mayroong tagapagtanggol. Mayroong tagapamagitan sa mga Kristiyano. Kaya kung sabihin, magaling ka. Wala pong sino pong magaling dito. Ang totoong magaling dito, mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba. Ano-ano bunga po ng kasalanan? Well, 1 John 1:5, sa ating balikan ng karaan, 1 John 1:5, verse 6, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming pinapahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Right there, in front of your eyes, magsisinungaling ka
na ikaw'y malakas, na ikaw'y matibay, na ikaw'y magaling, na ikaw'y mahusay, at hindi mo na kailangan ng turo ng iba. Ayaw mo na magpasakop sa iba dahil magaling ka. Mismo doon, yun ang consequence ng kayabangan. So, ano ibig sabihin nun? Hiwalay ka sa Diyos. Wala kang fellowship with God. Kasi liwanag siya eh. Ayaw niya na makibahagi sa may kaunting dilim. Ganun po ka perfectionist ang Diyos sa atin, sa ating relationship, sa ating fellowship. Ganun siya. Kaya nga pinag-iingat tayo at standard niya, lagi niya tinatatag, be holy, for I am holy. Well, sa lahat ng ito, alam kong mayroon tayong pag-asa. So nakita natin, paano maiwasan kasalanan. Meron tayong resources. Ano ang mga dahilan ng kasalanan? Weakness of the flesh and wiles of the devil. Mga pakana ni Satanas. At ang pakana ni Satanas, ginagamit niya mismo yung kapatid mong mananampalataya para iligaw ka. Kaya nga dito sa John ito, chapter 2, mga mismong nagsasabing matagal nang kasamang Kristiyano, pero the time na lumabas yung kanilang pagka-antikristo, they separate themselves from them. Sapagat yun ang nagpapalakad ng maling aral sa loob nila. Kaya hindi ibig sabihin, Kristiyano ka, mahusay ka, magaling ka, ay Kristiyano ka nga. 2 Corinthians chapter 13 verse 1, examine yourself whether you are in the true faith. Baka kabisado mo lang yung faith, but you have no relationship with Christ. Then kung magkasala tayo, nagawa natin, paano tayo makakalaya sa konsensya, guilt? Well, meron tayong abogado. Meron tayong abogado. At yan ay ang ating Panginoon. Basahin natin verse 1 to 2 sa ating text. Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama. Si Jesucristo na siyang matuwid. Na alam natin bakit matuwid si Christ. Sapagat kung sino pa yung mga makasalanan, siya pa yung kanyang kinamatayan. Hindi siya naparito para hanapin ang mga matuwid. At siya'y sumusunod passively sa kalooban ng Diyos and actively sa kalooban na hinihingi ng kautusan. Mayroon tayong advocate as a sinners to the Father. So may pag-asa tayo, mga kapatid. Huwag tayo malugmok. Minsan marami pong nalulugmok. Tangihinang lumalayo yung lalo sa Panginoon dahil mayroon siyang nakatagong kasalanan. Yung po'y gawa ng dyablo. Pakana ng dyablo sa iyo para huwag kang manumbalik sa fellowship sa ating Panginoon. Mahihirapan ka, madadamay ang mga nasa paligid mo, pamilya mo. Madadamay lahat yan. Mayroon tayong pag-asa. Walang iba kundi si Kristo. Siya ang ating tagapagtanggol sa Ama na nasa langit. So kung mayroon tayong tinggalan ng ating panlaban po sa kasalanan, mayroon din tayong bodega o resources din para sa ating kasalanan. And that is Jesus Christ. Mayroon tayong panustos. At dahil si Christ ang ating panustos, mayroon tayong hope. Mayroon tayong help. At mayroon tayong hero. Hope, mga kapatid, ng believers,
verse 1 sa ating text. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may. Tayo ay may. Yun yung pag-asa natin. Tayo ay may pag-asa na si Jesucristo. At ikalawa, tulong. Sapagkat ang sabi sa verse 1, ay verse 2, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol. Siya yung tagapagtanggol natin. At walang natatalong kaso si Jesus Christ. At si Jesus Christ hindi nababayaran para ipanalo ang iba, kundi yung kanyang kinamatayan, ang kanyang ipagtatanggol hanggang sa walang hanggan. Kaya, confess natin, mga kapatid. Admit natin anumang kasalanan na gagawa natin. Mayroon tayong hope, mayroon tayong help, and mayroon tayong hero. Ang hero natin, mga patay na. Paano pa sila magiging pakinabang sa atin? Alaala na lang. But Jesus Christ lives forever. Siya yung laging tagapagtanggol at namamagitan sa atin sa Ama. Hindi siya kailanman namamatay. Siya yung propitiation para sa ating kasalanan. Now, itong mabigat itong propitiation. Mga kapatid, propitiation sa English ay sa Tagalog, pampalubag loob. Pampalubag loob. Tagapag-apis ng anger, ng wrath. Si Kristo ang nagpalubag loob sa Ama para mapuot sa mga taong nagkakasala sa Kanya everyday. Kahit na Kristiyano na siya, si Kristo ang tagapagtanggol natin. Siya yung ating propitiation. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, galit ang Ama sa akin. No. Kaya mo naramdaman ang takot, galit, puot, because of that sin, konsensya natin. Kaya nga ang sabi sa ibang bahagi ng Proverbs, ang taong nag-aangkin ng kasalanan, maging ang kanyang panalangin karumalduman sa Diyos. So ang Diyos natin, naglulubag ang loob. Sabihin ko na lang ganito, pag nagkasala ka dahil sa actual sins, hindi po ugali mo o buhay mong maging kasalanan, kundi dahil sa remaining sin. Wala pong kasalanang hindi kinapupuutan ng Diyos. Si Kristo ang mamamagitan. Ama, remember, kinamatayan ko na siya. Naglulubag ang loob ng Ama. Kahit naman sino, di ba? Kapag mayroong namamagitan sa dalawang di nagkakaunawaan, at ang pamamagitan niya parang inaangkin niya sa kanyang sarili na siya ang may mananagot sa dalawang ito, naglulubag pareho kanilang damdamin. At buhayan ng mga ministro na talagang pumapagitna sila. Sila yung, sa Bisaya pa, mao'y hamakan sa tanang kabugaton. Siya yung dinadaganan ng lahat ng anumang salita dahil sa layunin na magkasundo ang dalawa. Propitiation. Kaya ang Diyos ay nagiging makatarungan na nagpapawalang sala sa isang makasalanan dahil si Kristo ang namatay para sa kanila at si Kristo ang namamagitan sa kanila. Remember? Na ilalapat na ang hustisya. Hindi siya kumukonsinte sa kasalanan. Nang Diyos din natin ngayon, ayon sa ating pag-aaral sa God's decree, sa tuwing magkakasala ka, hindi ka pupunta ng Diyos, dadagukan ka, ikaw. Yan, magkasakit ka. Mamatayan ka ng anak dahil sa kasalanan mo. No.
Dahil sa simula pa lamang, pinili mo ang kamatayan. So may consequence. Hindi ang Diyos pumapalo sa iyo araw-araw. Pero, sa kabuuan, ang Diyos talaga, dahil siya nagtakda. Pero dahil sa iyong kasalanan, nangyari sa buhay mo yan. So, hindi po sa lahat ng pagkakataon sinisisi natin ang Diyos. But, we pray unto God. Lord, give me wisdom. Bigyan niyo akong karunungan. Bigyan niyo ako ng malinaw na daan, Panginoon. When you pray, sabi nga ni Paul, pray at all times. Nang sabi, ano tawag doon sa? Pray without ceasing. Ang hirap mag-pray, pastor. Ano ba pinagpipray mo? Yung sakit ko. When you pray without ceasing, ibig sabihin, hindi lamang yung sakit ang iyong titignan, kundi anumang sakit ng iyong damdamin sa iyong mga anak, anumang sakit ng damdamin sa iyong trabaho, banggitin mo lahat yun, pati kahinaan mo, pati sarili mo, yung pagkalimot mo, pray. Sabihin ko sa iyo, hindi mo matatapos ang araw eh. Pero hindi ibig sabihin, pray without ceasing, hindi ka natitigil. But when you pray to God. Sabihin mo lahat ng gusto mo. Sabihin mo lahat ng kailangan mo, sa lahat tagumpay mo, sa lahat ng pangailangan mo, sa lahat ng ambisyon mo. Sabihin mo, Panginoon, pray. Kailangan natin yun. Kaya nga, ang krus, the cross now, ay sinasabi ng Diyos sa isang makasalanan, ganito kahalaga ang pag-ibig ko sa iyo. Namumuhay ka ngayon sa pag-ibig, hindi na sa batas. Ganito kalaki ang pag-ibig ko sa iyo. Na bagamat totoo na mahal ka ng Diyos, hindi niya kukonsintihin. Hindi niya kukonsintihin ang nagagawa mo gaano mang kaliit na kasalanan. Pagdurusahan mo yan. Para huwag magdusa, anong promise ng 1 John 1:9? If we confess our sins. Hindi generalize. Sins. Isa-isa. Detalyado. He is faithful and just and to forgive you and cleanse you from all, not part, all unrighteousness. Yung all doon, yung consequence. Bagat dumating yung consequence, hindi mo na problema yon. Yun ay makakapagbigay abono sa iyong pananampalataya. Makapagpapatibay sa iyo. Now, aral mga kapatid, sa ating pong paksa, tanda natin, ang Kristiyano ay maaari pa rin makakagawa ng kasalanan. Pero hindi ugaling kasalanan. Hindi niya ugali. Pinuputol niya ito. Dahil ang kasalanan sumisira, nagbi-break ng fellowship sa Diyos. At tayo rin ang siyang nagdurusa ng conscience, ng guiltiness. Nagdurusa sa ibinubunga nito sa ating kapaligiran. Pero, tayo'y nagkakasala hindi dahil tayo'y sinner pa. Nagkakasala tayo dahil sa indwelling sin na nasa atin. Hindi na tayo alipin. At kung nagkakasala tayo, directly lumapit sa Diyos sapagkat ipagtatanggol ka niya. Hindi mo pa man nagagawa, alam na ng Panginoon. Ready siya magtanggol sa iyo when we confess our sin unto Him. Siya ang ating tagapagtanggol. At hindi sinasamo ni Kristo ang ating kawalang kasalanan. Hindi yun ang sinasamo sa Diyos, na wala tayong kasalanan, kundi sinasama ng Panginoong Hesus na kinikilala natin ang ating kasalanan. Aminin natin maigi. So, si Kristo pong umaharap sa Ama para sa ating kapakanan. Kaya nga may sagot nga, may awit na, Jesus is the answer.
Si Jesus lang talagang kasagutan sa lahat ng iyong pangangailangan, sa iyong kasalanan, sa iyong kamalian, sa iyong panalangin, sa iyong kakulangan. Siya lamang ang tanging kasagutan ng lahat. Pero marami po ang hindi nakakaalam nito. Kaya nga, bilang Kristiyano, mamuhay ka kay Kristo. Believe in Christ. Ang ating pong pagkakaligtas is laging saving grace, saving grace, saving grace. Continuously, namumuhay tayo bilang ligtas. Ang ating repentance unto life, lagi tayong nagre-repent. At wala tayong ibang kailangan kundi si Kristo. Jesus says in John 14:6, I am the way. Sunod? The truth and the life. No one comes to the Father except through Him. Acts 4:12. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas. Even Christian, dapat siyang maligtas sa mga consequences of sins. Walang iba kundi ang pangalang Jesus. Kaya ito po yung nagawa kong awit. Si Jesus ang daan, ang buhay at katotohanan. Sa Kanya'y kapatawaran, sa Kanya'y kaligtasan, sa Kanya'y buhay na walang hanggan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas sa lahat ng nananalig sa Kanya. Naalala niyo yung awit na yun? Pentecostal pa tayo. Si Jesus ang daan. Sa Bisaya, number 1 yun sa Bisaya. Si Jesus ang dalan. Mga kapatid, lahat ng kailangan natin na kay Jesus lamang. Siya ang ating tagapagtanggol. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanang natamo namin. Muli na naman kaming napapalaya sa mga katotohanan ito sa aming buhay. Pakabanalin mo kami ng iyong katotohanan. Ang salita niyo ay katotohanan. Maraming salamat po sa pagtatanggol ninyo, Panginoong Hesus, sa amin, sa lahat ng aming nagagawa. Kaya kami naging katanggap-tanggap sa paningin ng Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.